ayan, kararating ko lang Sir Mark at ikaw rin kararating mo lang sa isang lakad eh. Tapos ito na napansin ko meron silang kind of rare na Isuzu D-Max na single cab. Ayan, single cab. Tapos 4x4. Wala nga lang siyang diff lock, pero kung kailangan mo lang ng 4-wheel drive para sa isang train or sabihin natin mga graba, ayun. Ano, Rap, naka-diff lock na to. Naka-diff lock. Diff lock na ta. Kasama na to dun sa mga LSE variant na naka-diff lock. So, naka-fix na ba siya? Is that supposed to be? Alam ko meron siyang separate switch. Engagement switch. Sige, paturo na lang yan, Sir Mark. Sige. So, yan. Ito yung front face niya. Ito is completely black plastic na siya dito. Ito may ano pa dito, may high gloss dito na plastic. Finish na ayan, yes, mga trims dito para syempre kapag natalimsa ka ng bato, di ka magagasgas na. Kaya full black siya dito. Tapos full halogens. Wala nga lang siyang fog lights dito, pero kung gusto niyo upgrade may mga aftermarket naman na nabibili sa labas. Yun, nagugulat nga ako kung saan nabibili ng mga customers sa aftermarket. Mas upgraded pa sila kaysa sa mga dealership. So ayan, mga halogen, pati yung mga turn signal lights, yan dito rin, halogens rin yan. Yung repeaters nito, hindi siya dito sa side mirror housing. By the way, side mirror housing is black plastic na matte. Tapos ito yung repeaters niya. Tapos steelies natin, meron tayong steelies na Yokohama. Okay. 6 studs. 6 studs na siya. Tapos yung mga suspension natin dito, yan. McPherson, Yep. Tapos meron tayong munting maliit lang na mud flaps. At least hindi siya sobrang haba. For me, mas bet ko tong maliliit lang. Mas nalilinisin kasi siya. Exactly. So, tapos yung Geolander na tires. Pero kung gusto nyo pa ng in-depth na detail dito sa sa mismong pickup, puntahan nyo mismo si Sir Mark. Tapos pasok tayo sa interior na to. Ito ang interior wrap. Alright. So, let me excuse it. Single cab siya. Makikita po, full size yung compartment siya. So, medyo, syempre, ito sagad na yung ganitong configuration. Pero kung 6-footer ka, 5'11 ka, comfortable yung level nung seating position mo. Hindi nga lang siya naka-telescopic. So, naka-fix yung niya, yung steering wheel. Then, yung 4-wheel drive, niya, na lock mechanism. Alright. So, nasa pala yung diff lock na yun ang tawag dito. I-check ko doon sa manual kung saan yung pinaka-switch niya. That's a bit of mystery kasi dito dapat lilitaw na yan dito sige. So yan, 6-speed to, no? 6 to, no? 6-speed, Sarap yan. Reverse, yung reverse ring for the reverse side. Then first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, then ito yung pinaka-final gear niya, 6-ta. Pero pag papasok mo sa 6-ta, kailangan from 5th gear, ibabalik mo muna, then saka mo papasok sa 6. Isipin mo yun yung reverse ng 5th ng pangkinta na. Para ikakapay mo pa rin yung pinaka-gate ng final gear ratio. Baka mamaya pumasok sa kwarta Mamishift pa tayo. Mag-miss-shifting or baka masira mo yung transmission niya. Exactly. So, yun yung manual climate control natin dito. Auto-climate, then the temperature guide, then the blower, louver sides. Then ito yung mga aircon vents, recirculator, yan po. Tapos ito yung one din na stereo system. Lang naman na kailangan mo for a workhorse actually. Kung gusto mo i-2 din mo, up to yun na yan. So, alam ko kasi may nabibili rin ng katulad sa mga LSA variant, yung LS variant, si lifestyle variant. So tatanggalin mo to at ang ipapasok mo yung katulad nung size nung LS 10.5. Pwede naman, may nabibili naman aftermarket. So mas marunong pa yung mga customers. At least comfortable sila doon sa gagawin nila. Yan, yung manual windows natin. Completely manual. Yan, madali naman siya i-operate, guys. So tapos, wala nga lang tong actually ang alam ko hindi siya central locking. Kasi dalawa lang kasi. Ang naka-central lock yung double cab. Yung crew cab. Yung crew cab. Pero sa halaga kasi ng 1,288,000, so ito yung ma-expect mo ng features na. Pero kumbaga sa while supplies last and hindi pa to kasama sa excise tax. So
hurry while supplies last. Yan. For down payment details, please contact na si Sir Mark, ha? Yes, papost mo na lang yung contact details. Yung phone number, exactly. Thank you for the reminder. And so, yes sir, baba na tayo dyan. So, yun lang naman. Ganun din naman syempre ang stylist natin dito. Yan, same as lang kung ano yung sukat ng goma nun. Magandaan dito, Rap, dahil single cab, may kita mo napaka-long bed yung wheelbase niya. Kung negosyante ka, mas marami kang product na may kakarga dito. Kasi parang ang sukat nito is around 5 feet. 5 feet yung long bed. Kung titingnan mo sa katabi na halos konti na lang kasing haba na nitong long no QLR pickup. Unting-unti na lang tapat mo lang no? Tatapat lang natin. Ang ganda nun, kung negosyante ka, sa ganung halaga, marami ka maikakargang mga produkto dito. So, pag nagprobinsya ka, siguro mga crops mo, mga gulay-gulay, mga prutas. Suka, yan. Marami ka nang mailalagay. Yes, exactly. Then, standard naman, yung meron siyang hooks dito, mga hooks, yung mga rope hooks. Para kung so, siyempre, pag mga open space yung cargo, so lalagyan mo ng trapal para hindi mabasa. Ito yung pinaka-locking mechanism or talian. So, optional naman kung may mabibilang kayo na tawag dito, yung canopy o yung gator cab. Siyempre, sa labas marami naman na siya. Marami naman makakuha sa aftermarket sales. Yes. So, ito yung natin, yung rear window natin. Yes, rear window. Plain rear window lang naman to. Tapos ito yung guard ba to? Yes, tama. Yung pinaka-window guard. Kasi syempre, pag business ka, para tag ito? Hindi mabasag yes. So, protektahan mo yung rear glass kasi prone kasi ito mabasagan kung sakaling yung mga kargamento mo tumatalbog-talbog. So ito yung pinaka guard niya, protection. Tama. So ito yung naman yung typical D-Max natin. Yung typical D-Max, makikita mo standard pa rin yung itsura niya. So, pa rin siya, 3.0 turbo diesel. Yan, yung sticker. Stickers pala to, no? Yes. Kasi dun sa mga Isuzu na lifestyle, metal emblem. Yung pagkakaiba niya sa lifestyle variant, manual yung locking mechanism. Medyo maganit, pero dalawang lock siya. Yan. Then, saka ibababa. Yan. Alright. So, marami kami kakarga dito kung nakababa. So, mga extended mga kargamento sa tabi natin. Halimbawa, meron kang construction business like yung mga bakal, mga roll bars matawag doon. Exactly. Yun, pwedeng naka-extender yan. Yes, right. Yun ang kagandaan. Plus, flat bar yung hinges niya, so matibay. Baka may magtanong, baka may tailgate assist mo to. Magaan naman no? Magaan naman. Kasi siyempre dahil workhorse to rin to, siyempre added cost rin naman yun. At saka matibay naman less maintenance. Wala masyadong masisira pag mga ganito lang. Exactly. Okay, so yan naman yung mga other stickers dito, yung 4x4 stickers. Which is actually yun lang naman. Tapos mga grab handles natin dito, all blacked out. Naman, all black. All blacked out. Tapos isa lang yung glove box dito, no? Yes. Isa lang. Yung mga hidden cup holders. Yan, yung mga kapares ng yung mga lifestyle variant rin, yung mga LS and the MUX. Meron rin siya. Ang pagkakaiba lang, syempre, yung touchscreen monitor, then syempre yung mga power amenities. Pero what do you expect on the light truck category, D-Max? So, sa ganung halaga, so don't expect too much. Don't expect too much. Pero malaga, matibay rin siya. Yung nakagandahan. Workhorse naman to mabawi niyo naman sa business niya. Exactly. Tapos yung nito, yung di ba tama ba yung lifestyle na version, parang dual na yung glove box na, no? Dual glove box. Naka-pocket na lang pero standard safety features is dual airbag. So, siyempre may ABS rin to, may EBD rin siya, electronic brake force distribution. Same with the lifestyle variant. Pero kumbaga, drum brake sa likod and disc sa harap. Solid disc brake. So check natin yung engine. So actually the same lang naman with the 3-liter. So ipagsasantabi muna natin tong ribbon na to. Tulungan na natin si Sir Mark. There we go. And thank you. Lagyan natin ribbon. Yan ang win. Sa inyong fresh white paint. Tapos ito nga pala yung made in Thailand na paper. Pakita ko sa inyo.
So yan, bubuksan ni Sir Mark. Ayan. I think this is standard na wala siyang engine cover, no? Engine cover. Kasi sa mga lifestyle variant lang ang engine cover. So makikita mo yung 4JJ 3 series na engine block. So yan, exposed siya. Pero kumbaga minimal lang naman kasi yung mga components and parts mas madaling i-maintain. Sa ganung halaga. So mahalaga yung yung reliability niya. From point A to point B, ganun na naman yung usapan natin dito. The torque, the horsepower, same rin naman with the lifestyle variant, the 3.0. Pero kumbaga yung pagiging basic niya, basic na maintenance, mas madali mo siya makakalikot kasi exposed na yan. Tapos yung radiator cap is still here, ganun pa rin. Tapos ito yung ganun, ano yun yung sasabihin. Reservoir, yan. Reservoir. Tapos ABS, yun yung ABS module na yan. Turbo yan. So makita yung turbo. The turbo, Ayan yung intercooling side, yung exhaust side. So yun lang naman, Sir Mark. Pwede natin siguro ibaba ito. So ano lang. Tapos pakita ko na lang din yung point of view nila sa driver side lang din ulit para nasakyan ko na to pero ayan. Magsasakay. Kaya dito ako na windang yung 6-speed tapos may 4x4 na yun. Kasi kadalasan itong mga variant na itong mga base, mga 5-speed yung sinasaksak. Ayan, point of view. Isuzu. Mukhang okay na ako. So let's turn this one off. Yan, mga halogens natin yan. Okay na ako dito, Sir Mark. So yung syempre susunod natin i-vlog pero next segment video na yan. Yung MUX na yan. So Sir Mark, thank you very much. For this video. So yun, kung may kailangan kayong questions for down payment and plans, tapos ma-approve naman sila Yes, i-pre-qualify naman natin at tutulungan natin sila sa mga requirements. Yun ang trabaho natin bilang sales executive. Yes, absolutely. So see you in the next video, no? Ganun lang. Okay, we'll see you there. Bye-bye.